Isa nga po ulit, kamusta po lahat? Mabuti na mabuti! Baangan ang baangan! Maunlad ang maunlad! Maganda ng maganda! Payaman ang payaman! Mabanal ang mabanal! Dahil kay Kristo! Tayo po'y manatiling nakatayo ating pambasahin ang ating future reading sa awit 102, 1 to 10. Ako po sa 1, kayo po sa 2. Dinggin mo, O Yahweh, ang aking dalangin, lingapin mo ako sa aking pagdaigto. Mo ikubli ang mukha mo sa akin sa kaarawan ng aking kahirapan. Ipiling mo ang iyong pakinig sa akin. Sa araw na ako'y tumaway, sasagutin mo ang madali. 3. Nanghihina ako, usok ang katulad. Damdam ko ang sa init apoy maningas. 4. Ang puso ko'y nasaktan ng pakiramdam mo at natuyo sapagkat nalimutan ko ang halin ng aking. 5. Kung ako'y tumaghoy, ang ubod ng lakas, yaring kataway ko'y buto at balat. Ako'y parang kailangan ng sila. 7. Ang aking katulad sa hindi pagtulog, ibon sa bubungang palaging malungkot. 8. Dinudustahan ko ang aking mga kaaway. Umaharap sila na lang sa akin ang Jesus para sa akin. 9. Pagkain ko'y abo at hindi tinapay, luhay ko'y hinahalo sa aking inumin. 10. Sabay-sabay. Dahil sa iyo, Pagkain ko, Panginoon, dinaklos mo ako at iyong itinapos. Papuri po sa pagbasa ng salita ng ating Panginoon. Aking po tinatawagan si Sister Sheila para sa opening prayer. Patuloy po tayong manalangin. Ituon po natin ating sarili sa ating Panginoon. Ama namin na makapangyarihan sa lahat. Pinupuri ka namin, Lord. Pinapasalamatan. Dinadakila sa aming buhay. Napakabuti mo, Panginoon, na kami po'y binibigyan niyo pa ng pagkakataon na sumamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat, Panginoon. Una po sa lahat, kami po'y humingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga kasalanan, mga nagawa, naisip, na salita, na hindi po kalugod-lugod sa iyong paningin. Kami po'y pagkalinisin ng banal na dugo ni Jesus upang maging marapat na humarap sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po sa katugunan na aming mga panalangin. Dalangin namin, Panginoon, sa araw na ito, pangunahan niyo po ang gawain ito, Panginoon, ng banal mong Espiritu. Samahan kami ng libo-libo mong anghel. Patnubayan niyo po ang aming mga kapastoran, Pastor Bernard, Pastor Awi, Pastor Evelyn, Pastor Cal, ang mga miyembro at ang mga kabataan nandito, Panginoon. Patuloy niyo po kaming bigyan ng wisdom and knowledge, understanding about isa, Panginoon. Ang aming mga kapastoran ay pagpalain niyo po, Panginoon, kasama ng kanilang mga pamilya. Maraming salamat po sa kanila. Dahil sa kanila nakakarinig kami ng mga salita mo, Panginoon. Pagpalain niyo po ang mga salitang maririnig namin ngayon sa kanila, Panginoon. Pagpalain niyo rin po ang makikinig. Buksan niyo po ang kanilang mga puso at isipan, Panginoon, upang maramdam po nila ang mga salita mo, Lord God. Na sa buhay po namin. At magamit po namin ito sa aming pamumuhay. Maraming salamat po, Panginoon. Balutin niyo po kami na banal na dugo ni Jesus. At winawaksin po namin lahat ng hadlang sa gawain ito sa pangalan mo, Jesus. Wala po silang karapatan. Wala po silang kapangyarihan na kami po'y hadlangan sa pangalan mo, Jesus. Kami po ay nagpapasalamat at tinadakila ka namin ng buong puso sa aming mga buhay, Panginoon. Maraming salamat po. At binabalik po namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tayong pangalan ni Jesus sa gabi patnubay na niyo ba ng Espiritu Santo. Ang lahat ay masabi na isang malakas na Amen. Pagpalang araw po sa lahat. Handa na po ba kayong umawit sa ating Panginoon? Handa na po ba?
You be the greatest love, adore you. All of my life spent with you. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my
ako'y ang kanyang kaluluwa, I can't control. ang kanyang puso. I want more of you, Lord, more of you, more of you, less of I us, want none of more us. of you, God. None of us, more of you. Down in my soul that I can't contain, I can't control. I want more of you, None of God. us, wala I kami. want More of you, God. Set a fire down in Lord, my tuloy mo soul kami. that I can't contain, I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can't contain, Tuloy I mo ang can't aming control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can't contain, I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can't contain, I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can't contain, I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Ilagay natin yung kamay natin, yung kanang kamay natin sa ating mga puso. Sabihin mo, Lord, more of you, none of us. Lord, more of you, none of us. Lord, ikaw lang. Hindi kami, hindi sila, kundi ikaw lang, Lord. Tuloyin mo ang aming puso, Lord God. Sa iyong apoy. Tuloyin mo kami, Lord God. Tuloyin mo kami. Pagiging mayabang namin. Tanggalin mo yung pagiging mataas namin. Tanggalin mo yung pagiging makasarili namin, Panginoon. Kasi ikaw lang ang gusto namin. Lord, ang lalo pa pala kami, Lord. Wala kami, Panginoon, Ama. Gusto ka namin, Panginoon, sa aming mga puso. Mas gusto ka namin, Panginoon, sa aming puso. Mas gusto ka namin sa pera. Mas gusto ka namin sa material. Mas gusto ka namin sa bahay. Mas gusto ka namin sa sakyan, sa rilo, sa lamig. Mas gusto ka namin, Panginoon, na pupunuin mo ang aming puso. Pupunuin mo ang aming espiritu, ang aming kaluluwa, Panginoon. Nawa, Panginoon, kontrolin mo kami. Pasagin mo kami. Palamutin
pinakamataas na papuri at pasasalamat. In Jesus' name, Amen. Isang mapagpalang umaga po. Good morning po. Pakisabi nga po sa kapatid mo, you are blessed the blessed. Good morning. Pakisabi nga po kapatid, more of God, none of us. Amen? More of God, none of us. So mas marami ang Diyos kaysa sa atin. Amen? So pumunta tayo sa church hindi para ma-bless tayo. Pumunta tayo sa church para i-bless si Lord, awitan siya, aranahin siya. Amen? Hindi yung mali yung objective natin, Lord, dadapunta ako sa church para ma-bless po ako. Kasi Monday to Saturday, bless na tayo. Amen? Nagumising ka lang, bless ka na eh. Di ba? So, pati ba naman linggo, i-bless pa tayo ng Lord. Sobra naman. Na parang congressman tayo kapag ganyan. Di ba? So, si Lord naman i-bless natin yan. Amen? Okay po ba yan? So, nasa series pa po tayo ng ating series na Matthew chapter 24 and 25. Be ready. Part 6 na po tayo. Be ready. Jesus is coming. Ito po. Masahin natin verse 31 to 36. 31. Pagdating ng anak ng tao bilang hari, kasama ang lahat ng anghel, uupo siya sa kanyang trono ng kalwalatian. Titipunin naman sa harapan niya ang lahat ng tao at sila'y kanyang pagbubok-buklurin, tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Inilagay nito ang kanyang kanan, nilagay nito sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa naman ang mga kambing. Tingnan mo mga katabi mo. Mukha bang kambing yan? Kaya sabihin ng hari sa mga nasa kanan, halikayo, mga pinagpala ng aking ama, pumasok kayo at tanggapin ninyo ang kahariang inihanda para sa inyo. Mula pa ang likhain ang daigdig. 35? Tama ba? Okay, 35. Sapagkat ako'y pinakain noong ako'y nagugutom, ako'y inyong pinainom noong ako'y nauuhaw. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y walang maisuot at inyong dinamitan, nagkasakit at inyong dinalaw, nabilanggo at iyong pinuntahan. Sasagot ng mga matuwid, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain o nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy? O kaya'y walang maisuot at aming dinamitan? At kailan po namin kayo nakitang nagkasakit o nabilanggo at kayo'y aming dinalang? Sasabihin ng hari, tandaan ninyo, nang gawin ninyo ito sa mga alagad ko, siya man ay pinakahamak, ako ang inyong tinulungan. Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa pagkabasa ng salita. Holy Spirit, continue to speak to us. At dalangin po namin, Panginoon, na ikaw po patuloy na mangusap sa amin. Kami po iyong patnubayan. Kami po iyong turuan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin si Lord. Ito po yung last part ng series ng parable ni Jesus. So kapag sinabi parable, isa siyang kwento, isang literal na kwento na mayroong spiritual meaning. At dito po mga kapatid ay makita ho natin yung last three and the past few mula sa part 1 ng second coming or end times ng Panginoon. May tatlong question palagi ang disciples. Ang disciples, Lord, kailan po ba kayo babalik? Ano ang palatandaan? At kailan yung huling wakas ng sanlibutan? So yung tatlong question na yon ay hindi sinagot ni Jesus Christ. Kung hindi
kapag binasa po natin 24, Matthew 24, nagbigay siya ng signs. Nagbigay siya ng palatandaan sa atin na ito yung palatandaan na darating na ako. At pagkatapos noon, sinabi ni Jesus Christ, be ready. Everybody say, be ready. Sinabi ni Jesus Christ na be ready para sa ganun makapaghanda ang kanyang disciples. Everybody say disciples. So yung disciple, yung gusto niyang makasama, yung disciple yung gusto niyang maging ready, yung disciple yung gusto niyang maranasan, yung disciple yung gusto niyang maligtas. Okay? Amen? Amen po ba? So ibig sabihin, ang gusto ng Panginoon na maging ready yung kanyang disciple, para sa gano'n, pagdating niya ay hindi na ito magbabago. Ibig sabihin, madadatnan siya na maayos, mabuti, para sa gano'n, hindi sila mapahamak. So nagbigay siya ng parable. Yung tatlong parable, yung faithful servant, the wicked servant, tapos yung 10 virgins, naalala niyo yan? At yung huli ay yung parable of talents. So itong mga kwentong ito, ibinigay ng Panginoon para maging ready tayo. At itong part na ito, mga kapatid, ito yung kaduktong. Kaduktong. So pagdating niya, anong nangyayari? No, sabi ganun mga kapatid, what Matthew chapter 25 verse 31 to 40 ang tinuturo. Ano ba tinuturo dito? Number 1 mga kapatid, next slide. No, number 1, Jesus will come and sit on His throne to judge. Darating si Jesus Christ dito sa Matthew chapter 25 verse 31, pinapakita ni Jesus Christ na siya'y babalik. Okay? At sa kanyang pagbabalik, hindi siya babalik na parang Savior, kundi babalik siya as a judge. Okay? Babalik siya as a judge. So makita natin yan sa verse 31, sabi ganun, pagdating ng anak ng tao bilang hari, kasama ang lahat ng anghel, uupo siya sa kanyang trono ng lumalhati. So ibig sabihin, sa second coming, no, pagkatapos ng tribulation, babalik si Jesus Christ dito at mayroong isang trono. At uupo siya doon at kasama niya yung kanyang mga anghel. Amen? Tindihan natin? At yung pagkatapos nun, mga kapatid, sinabi niya sa verse 2, titipunin naman niya sa harapan niya ang lahat ng tao. So ibig sabihin, lahat ng tao ay makikita, mararanasan, ihaharap sa kanyang harapan. Ikaw at ako, mayaman hindi, dadaan po at haharap tayo sa kanya. Amen? Now, mga kapatid, bakit po? Tingnan niyo po ang statement dito ni Jesus Christ. Kanyang pagbubuklurin tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Okay? Now, bakit kaya sinabi pagbubuklurin? Mga kapatid, kapag ikaw po ang nasa Israel ka at nag-aalaga ka ng tupa at kambing, nasa isang kawan lang yan. Isang pastol, pero nag-aalaga siya ng kambing at nag-aalaga siya ng tupa. Okay? Hindi niya kagad sineperate. Hindi niya kagad sineperate. Ang gagawin niya, pagdating ni Jesus Christ dito, yung mga kambing, isa-separate niya, yung mga tupa naman ay isa-separate niya. Okay? So pagdating ng araw, mga kapatid, haharap tayo sa harapan ng Panginoon at merong separation. Yung mga tupa, ito yung mga tumanggap kay Lord, ito yung sumunod kay Lord, ito yung sumampalataya kay Lord. Amen. Amen? Ang mga kambing naman, ito yung mga tao na tinanggihan si Lord. Hindi sila nakarinig sa salita ng Diyos, nilabanan nila, tagrebelde sila sa Panginoon, at sila yung kunwari tupa, pero kambing naman. Di ba? Yung para bang, kasi hindi mo ma-differentiate yung tupa sa kambing eh. Di ba? Hindi mo ma-differentiate eh. Paano mo malalaman yung difference ng kambing at ang sheep? Ang kambing maamo, ang tupa nanunuwag. Amen? Nanunuwag ang kambing. No? So, darating po yung mga araw na iyan, nahaharap yan. Sabi po ganun, now Jesus will separate the sheep from the goat. Iiwalay ng Panginoon ang mga sheep. Now, pastor, teka, paano malalaman na ikaw ang sheep? Number 1, pinili ka ng Lord. Amen? Sa John chapter 10,
No? Sa John chapter 10, piniliwanag ni Jesus Christ yung sheep and the shepherd. Sino yung sheep? Yung sheep ay nakikinig, kilala niya yung tinig ng boses ng Diyos. The sheep knows my voice and they follow me. Okay? My sheep knows my voice and they follow me. Tindihan niyo po ako? So, kilala niya, itong sheep na ito ay meron siyang personal relationship sa ating Diyos. Tingin, Pastor Bernard. Alam niyo po, ako po may 5 alagang aso. May ilang ako 5 alagang aso. Yung 2 bunso, no, si Papi Light at si Papi Juan, nagkasakit. Nagkasakit sila. Hindi sila kumakain, nagsusuka, dumudumi ng dugo. So, ginamot ko sila. Ang paggamot ko sa kanila, ini-injection na ko ng hiringgilya. Kasi ayaw kumain, so pinipilit ko sila kumain. Okay? Alam nila yung amoy ko. Pag malapit na ako, makikita ko sila, excited na sila, pero nung sila ay mahina, hindi sila lumalapit. Alam niyo kung bakit alam nila yung amoy ko? Kasi kapag pinapakain ko sila, niyayakap ko sila. Niyayakap ko, tapos ginagano ko na injection. Kapag niyakap ko na sila, yung puntok nila na gumaganon, gaganyan na lang sila. At yung ninig nila nawawala, bakit? Kilala nila yung nagpapakain sa kanila. Amen? Kilala nila yung boses ko. Bakit mo si Papi Light, na pag nag-uusap kami sa kwarto ni Awi, pag narinig niya yung boses ko, tumatahol na. So, inisip ko, gano'n ang tinuturo ni Jesus Christ sa atin. Alam mo yung boses niya. Amen? Amen. Sabihin mo sa atin mo kapatid, alam mo ang boses niya. Hindi yung boses mo ang naririnig, kung hindi yung boses ng Panginoon. Tindihan niyo ako? So, alam mo yung boses ng Panginoon. So, malalaman mo na ikaw ay sheep when you hear the voice of God and you know that Jesus is speaking and you follow Him. Alam mo yung tinig niya, alam mo yung boses niya, alam mo nagsasalita siya. At kapag narinig mo yung sinasabi niya, ikaw ay sumusunod sa Kanya. Amen? Doon mo malalaman na yung sheep ay gano'n. Paano pasok kapag hindi? Kasi kapag hindi mo napapakinggan yung tinig ng Diyos o yung kilos ng Diyos o yung paraan ng Diyos, hindi mo kilala ang Diyos. Hindi mo kilala si Jesus Christ. Kaya nga po, kaya nga po, pinapadaan tayo ng Panginoon sa iba't ibang uri ng pagsubok sa ating buhay para makilala mo siya. Makilala mo siya na siya napapagaling kapag may sakit ka. Siya nagpo-provide kapag ikaw ay wala. Siya yung nagbi-bless. Di ba? Sa kapag ikaw ay nagiging masunurin sa Kanya. Siya nagbibigay ng reward kapag ikaw naman ay nakakagawa ng gusto niya. Siya din yung Diyos na doon rin malalaman kapag nagkasala, makita mo siya na nagpapatawad sa atin. Amen? Hindi lang sa isang aspeto mo titingnan ng Diyos ng pagpatawad at pagmahal. Marami siyang tinig na nakikilala mo siya base sa iyong pinagdadaanan sa buhay. Diyan mo makikilala ang Diyos. Kaya, doon mo siya makikilala. Kasi sabi ko, kilala ako ng aso ko. Kilala yung tunog ng motor. Kilala yung tunog ng sasakyan. Siguro mga 100 meters, marinig yung tunog ng kotse, ng sasakyan. Marinig namin yung aso tumatahol na. Parang sinasabi, uy, si boss, nandyan na. Sabay-sabay pa sila. Sino yung mga alagang aso? Naintindihan ako eh. Yung mga alagang aso. Sila eh. Di ba? So makita natin mga kapatid, na isa-separate ng Diyos yung kanyang sheep at sa mga goat. Bakit? Yung mga goat, akala nila sheep sila. Pero hindi naman pala. Jesus will separate the righteous and the wicked. So pagdating ng panahon na ito, isa-separate ni Jesus Christ yung righteous at yung wicked. Tingnan natin. Sa Revelation chapter 20, verse 11 and 12,
Pagkatapos nito'y nakita ko ang isang malaking tronong puti. At ang nakapo doon, naglaho ang lupa at langit. At sa kanyang harapan, at hindi na makita pang muli. 12. Nakita kong nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay, maging dakila at hama, at binuksan ang mga, ano na binuksan? Mga aklat. So, ibig sabihin, ano yung aklat na ito? Ito po, marahil ay yung Bible. Pangalawa, marahil ito din yung ginawa natin, o yung ginawa ng isang tao. Kasi base dyan, pag-uusapan natin mga kapatid mamaya, bakit ko nasabi iyon? At binuksan ng isa pang aklat, ang aklat ng buhay. So, ibig sabihin, bukod doon sa aklat na mayroon, doon sa mga ginawa mo, at doon sa nakasulat, kung sinunod mo yung kalooban ng Diyos, meron pang isang aklat at titingnan doon kung yung pangalan mo ay nag-out na wala. Pag wala doon yung pangalan mo, kapatid, sorry. Kapag wala yung pangalan doon ng tao, sorry siya. Buksan ang isang aklat ng buhay, hinatulan, tantinan niyo po, ang mga patay, ayon sa kanilang, saan po? Batay sa nakasulat sa mga aklat. So, ibig sabihin, nakarecord pala sa langit yung mga ginagawa. There will be separation. Halimbawa, kahit sa loob ng pamilya, there will be separation. Yung ship na tumanggap kayo at yung kapatid mo, kamag-anak mo na hindi. Masakit man sa atin, pero wala tayong magagawa. Yun ang pinili niya eh. Siniran mo, tinanggihan ka. Darating yung panahon that we will all be separated. Basta ginawa mo yung karapatan mo, ginawa mo yung the best mo na ma-share si Jesus Christ, maaligtas si Jesus Christ, hindi kay Pastor Bernard, no? Darating yung panahon that it will be separated. Everybody say separated. Kahit yung anak mo eh. Hindi sila sumampalataya kay Panginoon. Kahit gustuhin mo man na maging kasama nila ang Panginoon. But time will come. Tinanggihan nila, there will be separation. Even husband and wife. Kaya napakalaga na patuloy natin panalangin yung ating mga mahal sa buhay. Upang makasama natin sila. Hindi lang ipanalangin natin, kundi i-share natin yung kabutihan ng Diyos sa kanila. Kasi there will time that they will be, all of us will be separated. At di natin maliligtas sila. Kundi si Jesus lang ang makapagligtas sa kanila. Hindi mo pwede i-share hindi mo pwede i-transfer yung kaligtasan mo sa asawa mo, sa anak mo, sa boss mo, sa best mo, hindi. Kung hindi, kailangan niya siya mismo ang sumampalataya sa Panginoon. Pilihan natin. So, ano pang gagawin ng Panginoon? Tingnan natin. Ano pang tinuturo ito? Next slide. Jesus will welcome the righteous and the chosen ones. I-welcome ni Jesus Christ yung mga righteous dahil kay Jesus Christ at yung kanyang pinili. At tina po, sabi ganun, sa verse 34, kaya't sasabihin ng hari sa mga kanan, mga righteous, halika kayo, mga pinagpala ng aking Ama. So kung titingnan natin yung pinagpala ng aking Ama, bakit sila pinagpala? Sapagkat nung time na si Jesus Christ noong si Jesus Christ ay lumapit sa kanila, siniran ng Word of God, tinanggap nila si Jesus Christ bilang Diyos at tagapagligtas na kanilang buhay, yan po ay pinagpala na, amen? The time na tinanggap mo ang Panginoon, pinagpala ka na. Bakit? May kaligtasan ka na eh. Susunod na lang yung material. Pinagpala ka na. Bakit? Ang dakilang pagpapala, tingin pa sa Bernard, ay kaligtasan. Parents, listen to me. Mga anak, listen to me. Hindi ang pinaka the best
na maiiwan ng mga magulang sa kanilang mga anak, hindi pera, kung hindi ang kaligtasan. Yan yung the best na maiiwan natin. Naalala ko po, noong na-born again po yung isang pinakamayaman sa buong mundo, buong mundo sa Pilipinas, meron po siyang mga condo, meron siyang mall. Nag-testimony siya sa isang malaking church. So sabi niya gano'n, one thing po na maibibigay kong pamana sa aking mga anak, ay hindi yung condominium namin. Hindi yung pera namin. Na-born again siya eh. Kung hindi yung kaligtasan na ibinigay ng Diyos sa amin, na may pamana ko sa aking anak. Yung may-ari ng Esther, si Ferdy. The best thing, hindi yung pangalan ng magulang mo, kundi yung kaligtasan ang maiiwan mo. Mga anak ni Pastor Bernard, huwag mong tanggihan yung kaligtasan na ipinapamana sa iyo ng anak mo. Higit pa sa pera, higit pa sa ginto ang ipapamana niyan. Kasi, mga kapatid, nasabi ko nga sa inyo, sabi si Bonifacio, nabuhay siya ng 1896. Namatay si Bonifacio 1896. Umabot ang 1996, patay pa rin siya. Amen? At nasa impyerno pa rin siya. At darating ang 2006, o 2096, 2000, isa sa impyerno siya. Bakit? Wala nang share sa kanya, tinanggihan niyang gospel eh. Kaya kayo, mga anak, huwag niyong babaliwalain yung pinipilit na magulang ninyo na kaligtasan sa kanila. Kasi mahal nila kayo at ayaw nila kayo magpahiwalay. Sila nasa langit samantalang ikaw sa impyerno. Imagine mo yun. Imagine mo, pikit mo mata mo, imagine mo. Mga mo kasi ito mangyayari, when you got in heaven, mawawala yung mga pangit na alaala eh. Kung ikaw na sa impyerno, maalala mo lahat. Maalala mo lahat. At hindi mo pwede masisi ang parents mo. Turuan ka nga eh. Siya nga sa iyo eh. Ito pwede sa ha. At kahit hindi ka makakilisdahan ng mga sinasabi ko sa magulang niyo, ay hindi na pwede sabihin sa mga anak ninyo, sa mga magulang ninyo, masinir ko po sa inyo. Hindi kayo masisisi ng inyong mga magulang. Pero may responsibilidad tayo na ibahagi ito, di ba? May responsibilidad ka na i-share mo ito sa mga magulang mo, sa mga kapatid mo. Kasi there will be time na magkakaroon ng separation talaga. Pero mas maganda kapag buo ang isang pamilya, sama-sama kayo nasa langit, sama-sama kayo nagpupuri, sama-sama kayo umaawit para sa Diyos. Amen? Ang saya nun! Ang saya nun! At iyon ang pinakamagandang regalo na maibibigay natin sa pamilya natin, na makakaroon tayo ng reunion sa langit. Di ba ang saya? Amen. Naintindihan niyo si Pastor o hindi niya naintindihan si Pastor? Naintindihan niyo ako o naintindihan niyo ako? Uulitin ko, naintindihan niyo ba ako o naintindihan niyo ako? Okay, ilang naintindihan niyo ako? Di ba? Masakit! Masakit, masakit kapag ikaw napunta sa impyerno, tapos yung magulang mo, mahal mo sa buhay, kapatid nga sa langit. Kasi sila doon, hindi nila maaalala yun, pero ikaw maaalala mo lahat ng detalye. Lahat ng detalye ko, paano ka siniran, paano ka pinili, paano ka isinama, paano ka tinuruan, paano ka disciple. Pero tinanggihan mo.
Hindi natin masisisi sila. At ikaw din, anak. Kung ikaw ay Kristiyano, napakalagang ibahagi mo rito sapagkat magugulat yung anak mo, ay yung anak ko nasalakit, ako hindi. At hindi, walang masisisi doon. I'm talking sa series po natin sa end times eh. Oo, masaya tayo kapag Pasko, nag-reunion pag New Year, nagsama-sama tayo. Masaya yan. Pero mas masaya kapag tayo magsasama-sama sa langit. Amen? Yes. Amen po ba? Yes. Alam po ka natin si Lord. Mas masaya yun, kapatid. Saan ka magpapasko sa langit? Sino kasama mo? Mga anak ko, kapatid ko, mama ko, papa ko, lolo ko, lolo ng lolo ko, lolo ng lolo ng lolo ko, lolo ng lolo ng lolo ko. Ang ganda nung God ninyo yun. Di ba? Kasi napapasko, wala si ano, wala siya. Di ba pag Pasko tapos wala si ano? Ang sakit. Ang malungkot. Hindi mo maisubo yung pagkain. Kung masiba ka, buti nga wala siya para makaya siya. Wala kang tila kasi yun. Eh, tinan niyo si Pastor? O, nakikindihan niya ako. Pag-iite. Ito siya. Diba? So, yung mga tumanggap sa Panginoon, na binigyan ng biyaya ng Diyos, pinagpala na sila. Kaya i-welcome sila ng Diyos. Tinan niyo pong sabi gano'n, no? Pumasok kayo at tanggapin ninyo ang, ano daw po? Inihanda, kanino? Para sa inyo, mula pa lalikain ng mundo. Ibig sabihin, kung ikaw ay tumanggap kay Lord, hindi ka pa pinapanganak, meron ng nakalaan, nakaharian para sa iyo sa langit. May nakaprepare na. May nakahanda na para sa iyo. Pakisabi nga sa tayo, kapatid, may nakahanda na para sa iyo. Diba? May nakahanda na para sa iyo. Tingnan niyo po mga kapatid. Nagkaya na sinabi ko po mga minamahal, tingnan niyo ang sabi ni Jesus Christ sa Matthew chapter 25 verse 27 to 40. Tingnan niyo sapagkat ako'y inyong pinakain nung ako'y nagugutom. Ako'y inyong pinainom nung ako ay nauuhaw. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y walang maisuot at inyong dinamitan. Nagkasakit ako at inyong dinalaw. Nabilanggo at inyong pinuntahan. Sasagot ang mga tuwid, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain, nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy? O kayo'y walang maisuot at ang aming dinamitan? At kailan po namin kayong nakitang nagkasakit o nabilanggo at kayo'y aming dinalaw? 40. Sasabihin ng hari, tandaan ninyo, nang gawin ninyo ito isa sa mga alagad ko, siya man ang pinakahamak, pinakamahirap, pinakamaliit, pinakamabaho, ako ang inyong tinulungan. So dahil sila ay Christian, tinanggap ang Panginoon, tandaan natin, yung salvation ay hindi nakukuha sa works. Kung hindi, doon pa lang sa pinagpala. It is the grace of God. Pero yung grace of God na yan, ang tanda ng paligtasan ay yung good works. Paano malaman na ikaw ay ligtas? By showing your good works. So makita natin dito mga kapatid, na kung anong ginawa mo na kabutihan sa kapwa mo, sa katabi mo, ginawa mo kay Jesus. Amen? Amen. Yung katabi mo. Nung siya ay nagugutom, nakita mo, binigyan mo siya ng pagkain. Nung siya ay naghihirap, tinulungan mo siya. Nung siya ay umiiyak, naroon ka sa kanya. Nung siya ay maraming utang, binayaran mo. Ang sinabi yung wala kang utang.
Diba? Nung siya ay may sakit, pinuntahan mo at pinag-pray mo. Amen. Yun ang ipaspas natin. Ano sabi ni Jesus Christ sa verse 40? Yang ginawa mong yan na pagtulong sa katabi mo, mahirap man siya, wala siyang maibibigay sa iyo pabalik, wala siyang maitutulong sa iyo pabalik, wala siyang magagawa sa kagandahang ginawa mo sa kanya, hindi niya kayang ibalik yung ginawa mong kabutihan sa kanya. Ano sabi ni Jesus Christ, verse 40? Tandaan ninyo, nang gawin nyo ito isa sa mga alagad ko. Yang katabi mo, yang pastor mo, yang leader mo, yang magulang mo ng Christian, yang anak mo ng Christian, ay ginawa mo sa akin. Amen. So yung pagiging, yung good works mo, hindi yan magdadala sa'yo na kaligtasan, kundi iyan ang magpapatuloy na ikaw ay ligtas. Amen? Amen. Di ba? Tignan niyo po ako. Yung nasa ospital siya, tinulungan mo, hindi mo ginawa sa kanya, ginawa mo kay Lord yan. He welcomed the chosen and the righteous. Ano naman ang gagawin niya sa mga wicked? Tingnan po natin mga kapatid. Magtatapos na po si Pastor. Next slide. Jesus will punish the wicked. Sige, Pastor Bernard. Hindi dito man. Tama na yan. Tama naman na yan. Ako muna. Jesus will punish the wicked. Sa Tagalog, parurusahan ni Jesus Christ ang masama. Tingnan mo natin. Kasi natin makita. Tingnan nyo sabi ni Jesus Christ. Sa verse 41. Sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa harapan ko. Lumayo kayo sa harapan ko. Sino? Sino sinasabi ni Jesus Christ? Sino mga nasa kaliwa? Isinumpa kayo sa apoy na hindi namamatay, na inihanda para sa Diablo at sa kanyang mga kampon. So therefore, di kay Pastor Bernard, anghel ay hindi para sa tao. Anghel ay para sa Diablo at sa kanyang kampon. Tindihan niyo po ako? At sa mga sinumpa. So, ibig sabihin, ikaw at ako, ikaw at ako, ikaw at ako, ikaw at ako, hindi destiny natin ang hell kasi hindi para yan sa iyo. Amen. Kaya wag mong ipilit yung sarili mo doon. You have a choice, mga kapatid. Kung sasampalataya at susunod ka kay Lord at magsisi sa iyong kasalanan, choice mo yan eh. Kung mamahalin mo ang Diyos, lalayuan mo kasalanan, mamahalin mo kapwa mo, gagawa ka ng kasalanan. But that is your choice. At wala ka dapat sisingin kapag dumating yung araw na yun. Tingnan natin, sampang ganon. Tingnan yung 42. Sapagkat hindi ninyo ako pinakain nung ako'y nagugutom. Hindi niyo ako pinainom nung ako'y nauuhaw. Hindi niyo ako pinatuloy nung ako'y isang dayuhan. Hindi niyo ako dinapnan noong ako'y walang maisuot. Hindi niyo ako dinalaw nung ako'y may sakit. At noong ako ay nasa bilangguan. Di ba? In short, pinabayaan mo ako. Pinabayaan mo ako. Nagdahilan pa sila sa 42, next slide. Sabi ko doon, at sasagot din sila, Panginoon, kailan namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, walang matuluyan, walang maisuot, may sakit o nasa bilangguan, na hindi namin kayo tinulungan. Panginoon, nasaan kayo no? Hindi namin alam kung alam namin yun, Panginoon. Hindi namin gagawin yun eh. Ano sabi ni Jesus Christ? Ang sasabihin sa kanila ng hari, tandaan ninyo ng pagkaitaan ninyo ng tulong ang isa sa pinakamahirap, pinakahamak, pinakamabaho, pinakamahina
sa mga ito, ako ang iyong tinanggihan. Ako ang iyong pinagkatiitan. Amen? Yung ginawa mo sa asawa mo, ginawa mo kay Jesus Christ. Yung ginawa mo sa anak mo, ginawa mo kay Jesus Christ. Yung ginawa mo sa magulang mo, ginawa mo kay Jesus Christ yan. Eh, hindi mo pwede sabihin, Panginoon, kailan? Asawa ko naman to. Panginoon, anak ko naman to. Magulang ko naman. Hindi pwede gano'n kasi mali naman Bible eh. They will be judged. They will be judged by their actions. Niloko mo katabi mo, niloko mo si Lord. Inutangan mo na hindi mo binayaran. Inutangan mo si Lord na hindi mo siya binayaran. Siniraan mo yung tao sa katabi mo na Christian. Siniraan mo si Lord na nasa Kanya. Kung anong ginawa mo sa kapwa mo, ginawa mo sa akin. Kung inabuso mo yung kapwa mo, inabuso mo si Jesus. Naintindihan niyo sa Kristo? Kung matigas ang ulo mo, ang tinigasan mo ng ulo si Jesus. Kasi tingnan nyo, tingnan ko sa brother. Walang masamang iisipin ng Panginoon para sa iyo. John 10:10. The devil come to kill, to steal, to destroy, but I have come to give you life and abundant life. Jeremiah 15:9, for I know the plans I have for you, plans to prosper you, not to harm you, plans to give you hope and a good future. Pero sa katigasan ng ulo ng tao, at kung gusto niya yung umakot susunod, alam niya na mahina, alam niya na kasalanan, ginagawa pa rin niya. Hindi plano ng Diyos na mapasama ka. Hindi plano ng Diyos na pasama ang tao. Ang tao ang lumalayo sa Diyos. Kaya pagdating ng araw, hindi mo pwedeng sisihin ng Diyos, Lord! Lord, bakit ako napunta sa... Wala kang karapatan magalit sa Diyos kasi ipinili mo yan eh. Pinili natin yan eh. At wala tayong i-blame kundi ang ating sarili. Kita natin sa Matthew parable, ang ganda ng pagkakalakad ni Jesus Christ eh. Yung una, binigyan ng lahat sa yung unang parable. Ito responsibility mo. Ganito, pakainin mo, tulungan mo. Ano ginawa ng isa? Ginawa niya. Pinakain, tinulungan. Yung isa naman, ginawa, dahil matagal pa dumating si Lord, nag-jogging, nag-cabaret ba? Ano ba yung ABC, Pastor? Alak, babae, ABC, ABS, ABS, alak, babae, sugal, cabaret, ano yung BN? Babae, at iba pa. Diba? Wala ka talagang gusto natin. ABS, ABN muna ako. Di ba? Alak, babae, sukan, cabaret, yung pink, ewan ko nito, bato, Warehouse. ano, Warehouse. warehouse. Letter B, Yeah. Ang ganda ng pagkakalakad ng Jesus Christ eh. And we can explain. Sumunod na parable naman,
Member na tayo. Member siya ng entourage na ikakasal. Member bridesmaid siya eh. So, ibig sabihin, kilala niya yung ikakasal. Kasi kapag kinasal ka, di ba? Sino dito yung kinasal? Yung kinasal, di ba, ini-invite mo yung close mo? Di ba? Kakilala mo, best friend mo, close mo. Kasama siya, kakilala mo siya. Naintindihan niyo si Pastor? Naintindihan niyo po ako? So, ikakasal sila. So, nung kinasal sila, ano mangyayari mga kapatid? Kilala niya yung bride. Kilala niya yung groom. Ang problema, wala yung kanilang fire. Yung 5, pinabayaan nila na mawala yung fire nila. At yung 5, nagbaon sila ng langis para tuloy-tuloy yung kanilang fire. Tama? So, hindi nila pwede sabihin yun. Number 3 na parable na ginawa ni Jesus Christ. Nagbigay sila pangatlong parable na lahat ibinigyan niya ng kaligtasan. Kasi yung isa, itinapon yung kanyang kaligtasan. At ba, masakit. Hindi sana niya, pwede na sabihin nun, akin na lang. Hindi niya ginawa yan. Ang ginawa niya, ibinalik. Ito na po ang ginawa. Ang isang libong sa laping ginto. Ito yung kaligtasan mo. Hindi niya tinanggap yung kaligtasan para sa kanya. Ibinalik niya. Hindi natin mga kapatid. Itinay niyo po ako. Kaya mga naman, ang ganda ng presentation ng Panginoon. So pagkatapos nito, na ang tribulation, nabigay si Jesus Christ na para maging ready tayo, at pagkatapos ng boom, judgment. Ano pagkabasihan? Yung kilos mo. Yung pangalan mo kung nasa aklat ng buhay sa natin. Verse 46. Itataboy ang mga